sangkutan ng kapangyarihan, isang bilangguan ng mga revolusyonaryo, isang saksi sa huling sandali ng isang bayani. Dito, sa Fort Santiago, isinulat ang huling kabanata ng buhay ni Dr. Jose Rizal. Isang kabanatang puno ng kirot, ngunit humubog ng kalayaan ng bayan. Ang Fort Santiago ay itinayo noong 1571, isang muog ng kapangyarihan ng mga dayuhang mananakop. Dito nagmula ang mga kautosang nagpapatahimik sa mga nais lumaban. Ngunit sa likod ng matitibay na pader na ito, bumabangon ang diwa ng kalayaan. At dito, sa madilim na piitang ito, ikinulong ang isang lalaking babago sa kasaysayan ng Pilipinas. Nobyembre 3, 1896, sa loob ng makikitid na kwartong ito, naghintay si Jose Rizal sa kanyang kapalaran, ang isang lalaking nagmahal sa kanyang bayan, ngayoy tinawag na taksil. Adios, patria adorada. Region del Sa bawat titik, inukit niya ang kanyang pag-ibig sa bayan, isang pamana ng tapang at sakripisyo. Adarte voy alegre, la triste moste abeda. Y fuera más brillante, más fresca, más florida. Tamben forte ladera for to be. En campos de batalla, luchando con delirio, otros tiran sus vidas sin dudas. At sa huling araw ng kanyang buhay, humakbang siya palabas ng Fort Santiago, patungo sa kanyang tadhana. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento ni Jose Rizal, sapagkat sa bawat puso ng isang Pilipinong nagmamahal sa bayan, siya ay nabubuhay. Ang kanyang buhay ay hindi lang isang alamat, kundi isang paalala ng tunay na pagmamahal sa bayan ay handang magsakripisyo para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit si Rizal ay hindi nawala. Ang kanyang mga salita ay buhay pa rin sa bawat pahina ng kanyang mga aklat. Ang kanyang mga pangarap ay patuloy nating isinasabuhay. Ngunit ang tanong, paano natin may pagpapatuloy ang kanyang laban? Ang tunay na diwa ni Rizal ay hindi lang nakasulat sa kasaysayan. Ito ay nasa ating puso, sa ating mga gawa, at sa ating pagmamahal sa bayan. Ang tanong, paano mo ipapakita ang diwa ni Rizal sa iyong buhay?